We are back with another episode. Universe. This episode, this time, I'm gonna get to planet 3 across everything. So, it'll be a long time. Hanggang sa dumating ang isang open letter sa kanya mula kay Tina. I know you might still feel about the bawal to Bastian. Hindi ko alam. Facebook video na ang dami nag-share ng bawal to Bastian. So parang bawal to Bastian. Ang tama ko yung Bastian. So, what's in here? May mga sitang napakasakit ang gabi. Pero Go! Area.
ko alam what to expect with hindi ko na-experience na sumali ng teatro. Dun sa mga opportunities or dun sa That is gonna look better. arts. So, since I have this phone, why? Hindi ko mahirap yung dramatic para sa akin. Kasi, hindi ko super more. Where do And sponsors at the go? same time, hindi I like don't think they have magiging them. out there. Yes, ma'am. Si Adrian Casante po ito. Ma'am, I'm sorry kung wala ko po experience. Hindi po napapan. Hindi po, ma'am. Where are you Training ako sa BPO, sa isang BPO company. Ang dami ng pinagbiyahe ko. Kung inisip ko habang sa biyahe ko, ito talaga yung gusto ko. Ano na lang mo yung mga pangarap ko. Bata ko ako sa biyahe ko sa kaibigan. Si Edward Conner, na tinawagan ako sa mga hindi yan merong opening dito sa company ko. So, isang advertising agency. Ako sa kanila. Iwan ka na yung training na yun. Kailangan ko na magpuntaan. Naging art director sa isang advertising agency ang nakuha trabaho ng ito. Trabaho na kayo sa kurso kinuha niya. Hindi naging sapat ang nagpili sa kanya. Dumating na talaga kami sa point ng trabaho. Wow. Wala talaga yung real world. Okay, I need to get. Naglayo mo lang. Pakihanda yung time ko para sa presentation. Pagdating ko ng time bukas, dapat nakasal ko na. Siyempre, may mga rejection din ng ideas. So, mali mo yung isip na, hindi pala, dami ko pa kailangan. I think it blocks out stars. Ba't parang hindi kaya kayo start? Hindi ko may 4 years ko sa college. Wala bang ibang mas magandang degrees? Degree at first. Pagtatanong-tanong ang mga residente ay itinuro. Unang pala, wala. Tugunan. Responsibilidad po natin mga nakatatanda na ipakilala sa mga kabataan ngayon ang mga kinalangkan nating tutas tulad ng sangkot, sitwelas, duhat, at pati na ang kabubuhan nito na kung tawagin, likote. Sa mga bakuran at kababayan sa bayan ng Alabang sa Quezon Province, ay madalas mapakilala na tunog. Galing sa pagkakalaw ng mga container. Naman, kulay violet na parang duhat. Pero hindi habang na mas maliit. Maasim-asim ang lasa na pinabalanse ng alat ng asin. Kaya, shake it to the left, shake it to the right. Sa napapanahon ngayong prutas at frumote. Ito raw ang dahilan kung bakit ang mga kamay ng kanila ni Reniel Boy kulang-kula ngayon. Matamis, maasim, pero healthy. Nung maliit pa kami, ginagawa namin itong candy. Ang pagbabarkada ng Madres, Christian at Edison. Kasama sa pag-akyat sa puno ng ikote.
eksperto raw sila sa pag-adjunct o yung tawag sa pagmitas ng mga bunga ng lipote. Kami po nagsimula po ay 2021, pagkatapos po ng lipote. Kaya sample pa kami sa mukha po ng lipote, 50 pesos sa medyo. Ano una po? Hindi lang basta-basta sila nasa ibaba. Si tita, si ano to, hindi po si Mimi mo. Dentist, don't put the phone. Ha? Please. Akala mo si Umabot ng 10 to 15 feet. Mas mataas pa sa puno ng nyog. Ngunit kung magaling mapunto ng mga sanga. Ang toka ng puno, umakyat sa puno na si Edison parang isa Spider-Man. Wala siyang suot na harness. Bawat hakbang, pawis buhay. 5 minuto lang, nasa itaas na si Edison ng puno ng lipote. Nakakaba na dito ako na. Ang dami niyang pagsima o panungkit sa kanang kahoy na mainit sa dulo. Inilalagay niya ito sa timba. Sina John Ray at Christian naman sa ayaw na ito ng lipote. Siyempre, Nakakaba na dito. Wala din bawat sa isis sa mga yung pagkakalit sa labas ng bayan. ang lipote kilala rin bilang awit ng mga pagkukuga, balingan, malinga, o anghit naman ang tawag ng mga nasa Kabikulan at Katagalugan. Ang Kaya importante sa Instagram. Siguro principal witness ay may tuturing nating native sa Pilipinas pero hindi siya endemic. Ay tuturing na rare fruit ang tuturing sa kanilang hindi na pala actually parang hindi pa masyadong kilala paggamit siya konsumo ng lipote. Kada linggo, nakakakuha raw sila Edison ng hanggang 40 kilos na lipote na naibibenta nila 40 pesos kada kilo. Pag po kami po itatlo sa 40 kilos, naparte ko kami ng 350 lang. Malaking bagay po sa pagbawa ng mga bata, ulang bigas. Isa sa mga suki nila ang samahan ng kababaihan ng Alaban na ang mga naaaning lipote. Start my trap form. Lipote wine. Nabubulong lang ang po sa tapat ng pono at wala po ng umuha. Kaya nang nakapagulatan natin, kasi bigla yung Lipote, tinanggalan ng buto. Remember, tininggahan. At hinayaang mag-perfect sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Tuwing peak season ng lipote, lalo ngayong buwan, nakakaproseso daw sila ng halos 337 kilos nito na nagiging 100 gallons ng alak kada araw. Ang lipote 1, 250 hanggang 450 pesos kada bote, depende sa laki. Ang sipa nito, pwede raw makipagsabayan sa lambanog. Nakakalaking naman po, pero wala pong ako. Matanong ko ito. Kung ang iba, enjoy na sa pagpapak ng lipote na kinalog sa asin. Dito pa rin sa Quezon, nakilala namin si Ian. Lipote, tinutulog na sa stick at saka binabalutan ng nilunaw na asukal. Pinoy version daw nila ito ng sikat na yung street food sa mga bazaar. Ang panggulo. Make sure po na dry na talaga siya bago po siya i-coat ng sugar. 3 pieces po per stick. Careful lang din po yung pagtutunog kasi may seed po siya sa gitna. So matigas po. Tapos stick, 6 pesos. Ang masarap, pinaglalaban yung kami sa asin. Ang lipote, pwede rin daw gawing substitute sa blueberry na pwedeng gawing palamang. Para sa mga mahilig sa malamig, tikman ang lipote ice cream. Ang lipote ay nilaman sa vitamin C and ayon nga sa ating Philippine food composition table, ito ay niglalaman ng higit 18 mg ng vitamin C.
sa bawat 100 gram ng lipote. Ito'y halos katumbas na ng 30% ng nire-recommended namin ng vitamin C na kinakailangan ng sana po ng ating makabuluhang kwentuhan. Hashtag KMJS na! Sa Konsolasyon Cebu, may small but terrible na nagkahari-harian pagdating sa pilyaran. Hindi ako magalaro sa kanya ng pakiya. Magaling pa sa akin. Halos sa araw maglaro. Hindi ako nakakatalo sa kanya. Ang kanya kasing galawan, pang pro o pang professional. Kahit pa siya 12 anyos pa lang, siya ang wonder billiard boy ng Cebu na si Gab. Malakas yung bata ko, pambihirang binta. Pero ang mas nakabilib kay Gab, nakakasalo siya kahit na putol ang pareho niyang mga kamay. Gab, paano mo ba yan nagagawa? Kay sikit akong rason kung makontrol na ko ang tako kay gamit ang sana ko na pagtaroon na ko sa akong tira para kusog na ko ay gamit ko sa akong sa paglaso niya ang lawas na sa tira. Paano naman ang gamit ni Gab sa paglagay ng bola sa mesa? Hindi ko ako mahirapan. Nasanay na sa akin ko. Inborn daw ang kondisyon ni Gab. Sometimes, kami pupuntahan, tapos magtatanong bakit wala siyang kamay, medyo wapo, tapos ganyan siya. Bilang magulang masakit. Pero wala kang choice. Supportahan mo na lang siya. Pero hindi raw ito naging hadla para makapabuhay pa rin siya ng normal. Sa pagsusunod po ni Gao, ginagamit niya yung dalawang braso niya, sinisipit niya yung ballpen sa kaliwang pisngi, tapos ito sa arm niya. Sasahig lang siya magsusulat gamit yung paa. Hanggang nitong 2021, si Gab nagka-interes sa pagbibilyar. Pinugustuhan ko rin po maglagay ng lamesa ng bilyar. Kasi nung college days ko po, ito rin po talaga yung libangan ng magka-classmates. Kaya nung bumili si Daddy Alvin ng billiard stable, ang pinaka nag-enjoy ang anak na si Gab. Pagdating po nito, gusto niya maglaro, kaya pinahawak ko siya ng tako. Kuray nagtulo sa ko. Tanagong YouTube. Naglalaro kami minsan. Ako, bilang kompleto, nahihirapan ako magtalunin. Hanggang ang bata, sinalan ni Narati ang kanyang mga kabarangay. Sabi ko, ano kayo dito sa anak ko? Parang nahihiya sila bakit ko kalabanin yung naitapan sa anak. Kasi yung paglaro nila, sabi na, magalit yung batang. Ang itulo raw ni Gab sa bilyar, sino pa? Kundi ang binansagang The Magician, Efren Bata Reyes. Lagayanin ko ang G-Shot ni Efren Bata Reyes. Nalaban ko na ako sa barangay ko. Nakasali na ako sa championship. Nanalo ako po ng isang business. Wala nang hiling ni Gab sa bilyar, may disiplina raw siya sa paglalaro. Kapag walang pasok po, 9 or 8 na Hindi rin daw pinababayaan ni Gab ang kanyang pag-aaral. Katunayan, academic achiever din siya. Mataas ang grades. Proud kami kasi napaka-matalinong bata. Yes, with honors po siya ngayon. At dahil saktong wala nang pasok sa school si Gab itong Biyernes, pumasa siya sa hamon ng isa sa katingin daw ng kalaban sa bilyar sa kabilang lugar, ang 43 anyos. Kapit-bahay ng si Christopher sa best of 3 match. Sa unang round, higit ang laban. Hanggang natira na lang ang 10 ball, pero sa huling sandali ng round, si Gab ang nanalo. Sa second round naman, higit uli ang laban. Si Chris, gumamit na ng tiririn. Siya ang nagwagi. Sa ikatlong round, kay Chris ulit ang panalo. Pero pagdating ng ika-fourth round, gamit ang back shot trick.
ang huling round na siyang naging tiebreaker. Sa huli, napatiklop ni Gab-Gab ang kanyang katunggali. Magaling yung bata, may potential siya, good game yun. Tutuloy pa rin ako ang pagbibilyar po. Kasi masaya po. Tira-tira ko doon ako mga kontra. Lumang earphones, smartphone battery, putol na charger, glue stick, at bunga. Anong mabubuo mo kapag pinagsama-sama ang mga yan? Para bang mga patapon na yan? Pero ang batang ito sa malay-balay ni Kidlon. Ang lahat ng ito, akala mo patapon na buo niya bilang power bank. Opo, yung saksakan para makapag-recharge ng battery ng mga gadget at cellphone. Amazing! Ang batang Einstein ang 11 anyos pa lang na si Rafi. Kung bosan at kasama naman then kami nakuha ko sa makaon. Then kami ako nita ko ka ng puto bitang na wires. Nakakita kasi ako ng bakterya. Nung malaman ko na gumagana pa, kinuha ko, pinagdikit ko yung earbuds at saka yung bakterya at nilagyan ko ng wire at saka yung puto na charger. Kwento ng ina ni Rafi na si Mami Madeline, hilig daw talaga ni Rafi ang magbutinting ng kung ano-ano. So, kung dyan ko sa Rapi itong mga 8 years old kasi yan, huwag kwaon. Yang papa sa una kay wala na yung battery ba? Kaya yang kwaon kay magbuhan siya ka ng bulb na gasmay bitaw. O mo yan sumpay-sumpay ba? So, hindi mag-Rapi, nga nung mo man yung buhatan nga, basit masunog atong balik. Influensya raw ito ng kanyang Tito Remark na isang mekaniko. Pinili ko kay, sige magkakaroon sa akong tito. Nasusayan ko kasi ako kasi na i-excite ako. Gusto ko siyang itry kasi maraming mga ilaw. At itong una gid sa kuan, spot ba na yang buhaton, butingkin siya karon katong iyang gibuhat nga power bank. Iyan akong giguba kay dahil na po iyang buhaton. Pero kung meron man daw favorite gadget si Rafi na madalas din daw niyang kalikutin, ito ang kanyang smartphone. Napamana sa kanya ng yumao niyang Daddy Robert. Ang tatay ni Rafi namatay na January 25, 2023. Nahulog sa bangin. Motorika, manod siya o bako. Pagkabalo niya sa kuan, hinana iyang papa, nilakod siya. Para hindi raw ito madalas ma-low back, si Rafi sinubukang bumuo ng power bank from scratch. Yung body, kay imo i-connect ang negative o ang positive. Charge din Hanggang ang pinagdikit-dikit ng mga gamit, umana at naging instant power bank na nga. Paglaki ko po, gusto ko maging electrical engineer. Hindi lang daw sila nakatipid sa kuryente, pakiramdam din ni Rafi, dahil hindi agad namamatay ang pamanang cellphone ng kanyang Daddy Robert. Buhay na buhay pa rin ang kanyang ama sa kanyang puso't isipan. Kasi yun na lang ang naiwan ng papa ko. Iniingatan ko palagi. Batang Einstein, batang The Magician. Sa mga batang ito, mukhang the future is bright. Para sa iba pang mga kwentong JMJS, i-follow lang ang JMJS Facebook fanpage at ang GMA Public Affairs Facebook account. Mag-subscribe na rin sa GMA Public Affairs YouTube channel. Susunod, isa pang ilog sa Cavite. Bigla na lang rumagasa. Mga batang naliligo, nabiligro. Ang takas talaga po ng tubig. Nakita ko yung dalawang bata po, nahanap ko. Nung nalulog na po siya, nung nalaglag na po siya dyan sa may pond. Susunod, makipista tayo sa Liliw, Laguna. At makiagaw ng pera. Sabi ng isa kong friend, kayo mag-agis pa ng marami, doble o triple ang balik niya sa iyo. Kaya tayo ay nagpapaagaw dahil tayo ay maraming natanggap na blessings.
Kasama sa isang babae sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Kasi lakas talaga siya hintay na yun. Kahit ano na po yun sa takot ng aquarium, yun na hinahangat ng asawa ko. Tapos nagkainita na kami nung nagkasakitan. Sa kanila, misis, ginawang punching bag ng kanyang mister kahit ito'y buntis. Pinabunutan niya ako, pinalagyan niya ako, tumiyak ako. Pabor na pabor po ako sa divorce. Diborsyo sa Pilipinas. Papanahon na nga bang maging batas? Sana makakulong siya ng habang buhay. Hatid sa Palestina at Pasig. Mga Pilipinero o kaya naman viral. Hot? Creamy? And very yummy. Iyan ang paborito ng marami. Macaroni. Siya tatangkihan ng mga nagwa-watch ng kanilang reality. Pero paano? Go, 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 go. Who is it? Ito, Eric. Ha? Masarap pa yung din yan. Kaya nagtanong ang aming team sa kinaroroon ng Ayan. ating tindero for Laruan mo. business purposes only. Ano? Ito? At dito sa palengke ng Damit Marikina, mo. siya ang tiyempo ang naglalako ng baked macaroni. Alas 4 pa raw ang hapon ng tindero. Stress pa lang. Ayun, oh. Ako, mahal May higpit na rin ang isang araw nila. Nakabox ko. And a long, 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 long video. Okay naman yung binili namin. Dumating na ang pinakahinihintay ng lahat. Ang sinabayan ngayong gabi ng Lady Simente. Simente, malaartis para pinagkakatulungan ng kanyang customers. Ang pinabot ang pasyente sa kanya. Bakit ka Ang presyo ng ating halaman, 65 pesos ang maliit na kape, 110 naman ang malaki. Ilang minuto pa lang, sold out na. Ang una raw naka-spot sa kapwa ko, si Lona. Napatama ko sa kanya, tao pansin talaga siya. Kasi una sa lahat, ako, yun, saka lagi siya nakasmile. Sabi ko makabiling na ng bake ma'am. Ay, para nga. Ipinlat ko po siya. Umabot ko siya ng 1 million plus po. Tapos na nag-play po ako sa kanila. Kasi since viral po ang video, kasi nakakalala po yun sa video na lang. Yung po, nilita po kami ng profile, pag-rating, birthday. Kasama po yung pumunta. Ngayon po na-doble siya. Hindi naman daw sa pagmamayabang, marunong pa man daw, pansinin na si Ente. Marami na po nagsasabi sa akin sa mga pagmamang araw po akong artista. May tsura nga daw po, hawig ko na po si Albert Rizal. Bago pa rin daw siya sa atensyon na tinihan niya ngayon. Si Ente kasi likas daw na mahihain at nonchalant. Ako po ay tahimik na tao, hindi po ako palasalita. Kapag binabati po ako ng tempo, kaya madalas po ako natatawag na sa lahat. At viral siya, hindi lang dahil sa kanyang good looks, pero dahil din daw sa kanyang good food. Nabuo po yung idea, naisip ko kung paano makamenta. Nag-isip po kami ng iba't ibang klase ng mali. Hanggang sa dumating po yung bake mo, tapos in-release ko lang ako kasa. Apat na raw ang nagbibenta ng bake at si Ente. At siya raw mismo ang nagluluto ng kanyang produkto. Hindi raw madali itong pinako. Wala kasi siya
po talaga kami malapit talaga kami. Meron po Wala naman kung kayo mag-inom sa kanila. nanguhuli po natin. Kuya. Tira mo na yun. Walay kasi ako na akula. Siya'y naging palabo. Ay, nalaman po, nangulit na rin po ang mga nalaman na tapos nagsasansan na po na tulong. Sa kaibigan po ako nakikita. Doon din po ako nakaranas May gold ako na yun. bilang pamilya. Bago sa kanyang karisma, Sabi ni Ma. hanggang pinasok na tayo ng pagkakita. Kopya o umaasa dyan, mas marami ang dahil si Ethel. Ma. Nakaiyakin na. Ang kanyang partner, si Roderick, may dalawa na silang anak. Ma. Inulat po ang asawa ko sa Tablet pa mo. Tablet pa mo daw, Matthew. Ano yan, oh? Side flip naman tayo sa palengke ng Pasig kung saan naman may sari-sari store na dinadalo rin hindi ang tinda. Akala mo, ano, no? Ang kasari. Kamukha na si Kim. Kamukha na dada niya. Bebenta lang sa kanyang sari-sari store. Kailangan No? pa-test talaga. Anak, Pagkakapulmo niya. Sabi ko ako ka na dada na sa bunod mo. Nakopay ko mo. Gusto mo ng mga regular customer ko lang sa akin. Ilang araw na nakalipas, sinasabi ko may mga customer ko na nasa TikTok na daw ako. Ay, sa... Ever since naman, tinatawag naman nila ako ng Sa sala? mga customer ko. Ay, ubad ako, kita-kita yung tatawag ko na Chloe daw. Ayan. Ay, bakit sa kanya? Zone Visayas, Mindanao. Tutok na. Hashtag JMJS na. Tutok-batok ang pagkain ito. Masama sa ating kalusugan kapag nasobrahan. Pero napakahirap talagang tanggihan. Malutong na kasi. Napakasarap pa. Chicharon. Aakalain mong magpapapiging ang mag-asawang ito. Sa dami ng pinapakuluan nila, elbow macaroni. Mahuhulaan nyo kaya ang kanilang ihahanda. Salad, baked mac, sopas, wala ni isa sa mga binanggit dahil ang elbow macaroni gagawin nila. Chicharon! Ang macaroni chicharon na kagwapo nag-iingay ngayon dito sa Cagayan de Oro City sa Mindanao. Ganda nito. Uy, kayo. Sarap daw ito. Kaya, makarong ni Chicharon. Nagsimula kami nagtinda ng karoni sa Chicharon noong 2012. Madaling araw pala, sina Eduardo at ang kanyang mga trabahante, busy na nagpapakulo ng 10 kilong elbow macaroni kada sala. Maingat nila itong hinalo sa higanteng kawat. Bawal kasi itong maipit at masira. Tama-tama lang ang ngayon, parang hindi masyado malata yung karoni natin. Ang pinakuluang elbow macaroni, sunod na ibinilat sa araw. Maingat na isinalansan sa net na nasa 6 na metro ang lapad para masiguradong pantay-pantay ang pagkakabilag. Kailangan itong balik-talit 3 beses sa isang araw at ibinibilag sa loob ng 2 araw. Pagkatapos, ay piprito na sa kumukulong mantika. Noon daw, tiyagaan sila sa paglako nito sa kalsada. Talagang walang-wala talaga kami. Doon ako kumukuha ng kapital sa busing ko kasi naawa siya sa akin. Extra challenge ito kay
Sabi nila, kawawa daw ko na nagtitinda ng chicharon kahit may kapansanan ko. Masakit pero galing sa puso ko, napakumbaba lang ko, sir. Pero kapag may tiyaga, may chicharon. Dahil kasi rito ang mag-asawa nakapagpundar ng sasakyan at nagkaroon ng sariling bahay. Ang gusto namin hindi rin maranasan sa mga anak namin ang pinagdadaanan nung maliit pa kami. Sinasabi ng pagluluto at pagkain ng chicharon, impluwensya sa atin ng mga Kastila. Ang chicharon na madalas gawa sa prinitong balat at laman ng baboy, pinaniniwala ang nagmula sa Andalusia sa Espanya. Sa ating kasaysayan ay naging sino Oh, big one. A ang big. mayaman at ang mahirap dahil noong araw Another boss! ng masang Pilipino ang pagkonsumo ng chicharon kaya ilan lamang sa ating mga kababayan noong araw na nabibilang sa Offer it, masang offer it. lipunan ang nakakain ng chicharon katulad ng chicharon na may laman. No? Kapag sinabing chicharon, tiyak walang mabibitin dito. Sa tinaguriang Chicharon Capital of the Philippines. Ang Santa Maria, Bulacan, ang kanila kasing ipinagmamalaking chicharon, Giant, ang isa sa mga gumagawa nito, ang mag-business partner na sina Manu at Eboy. Madalas tuwing chicharon festival lang daw nila ito ginagawa na Wow, isinasabog pa nila sa kanilang crocodile. tindahan. Pang-akit sa mga customer. Gayunman, pwede rin naman daw itong made to order. Sa kanila po, souvenir, Normal trees. tapos yung mga nagbubuday pipe, Ang gamit nila sa paggawa nito, balat sa likod ng baboy. Papaarawan muna nila ito sa buko o kawayan sa loob ng 4 hanggang 6 na oras. Kapag nag-golden yellow na, sasamputsain nila sa loob ng 4 na oras. Pagkagaling sa bilaga niyan, parang medyo may tubig ko yan eh. Yung pagsasangkot siya kasi, ang purpose niyan, mawala pa ng gusto yung tubig na nasa balat. Ang giant chicharon, mabibili mula 200 to 300 pesos. Kung titigil ka din sa laban na pinasok mo, hindi mo Nain ka naman, mananalo o matatalo. Sa laki nito, pwedeng pulutanin o papakain ng 10 tao. Pero kung sobrang kang magsasalita, gawang dinosaur. Ano yan? Ang laki ng... Ano yan? Ang sakyan ko niyan? Ng isang pamilya sa Caloocan. Hindi lang daw kasi baboy ang chicharon. Pwede rin daw ang butche ng manok. Ang tawag nila nito, butcheron. Si Dodo, mahigit 2 dekada nang gumagawa ng butcheron. Yung butcheron kasi sa dito sa Ito ulam ni Mike. Mike. Ay, mat pala. Water. Asan water mo? Gan! Nagbigyan mo ay water niya. butcheron. Ngayon, ginagawa na raw sila ng kanilang mga suki mula sa iba't ibang panig ng Luzon. Ang pagluluto ng butcheron, isa raw family affair ang naghahanda ng butche ng manok. Akala ko ba tuloy-tuloy yung allowance ka kay Dinky? Sunod na itong ginupit bawat isang grado na ito, isang at minarinate. Yung recipe yung talagang pinaka-importante kasi business yan, hindi mo pwedeng pagsabi kasi pag ipinto mo yun, Si Ramos nga, yung anak niya na matalino eh. Rival sa business mo. Yung pinaka-trading, bumababa, susulong sa ilalim. Oh, we're going to, boss. Gagawin mo din siya lagi. Anak niya ba na babae? At yung lalaki. Yung lalaki, hindi naman kamukha ni Ramos. Ang mga bunso naman sila Hazel at Maribel at Boca sa pagbibenta. Ang butcheron, mabibili mula 20 hanggang 200 pesos. Depende sa laki. Sino? Pwede naman. Pagkakamit yung pagkakaluto ng pagkakaroon, kakaroon akong umorder ulit ng umorder. Bago raw nag-boom ang kanyang negosyo, ang buhay nila Dodo, isang kahit isang tuka. Ang kanyang pamilya na itinaguri na sa pamilya, nangungupahan lang daw dati sa isang maliit na barong-barong.
Ano yan? Wala ka talaga. Dito na nagkakilya si Dodong na magnegosyo. Aso na Chan-Chan? Bayan ko na may problem din sila. Ha? Pero napakita ko kung hindi din siguro kung bakit dahil sa kanyang diskarte at pagsisip. Ano yan? May... Ha? Ng sariling bahay. Nakabili ng 4 na kalabaw, 15 kambing. Yung aso na yung... Yung... Si ano? Yung nagkagat kay Eric? Ay, naku. Salamat kasi tinuro niyo sa amin. Naku, baka pag ano kami dyan, baka kagato na si Matthew. Naku. Galit si Michelle. Dapat din kasi may kulungan yung mga aso ni Chan-Chan. I don't want to go there na. I don't want to go there na. Ayaw mo na. Sa Ilocos? I would like to meet the other dog instead of the dog bites. Nagbabait yung dog ni ano? Ni Chan-Chan. Paano makaano? Para tayo makauwi doon eh. Wala tayong ano. Baka pag umuwi tayo doon, gagating ka ng aso. Tapos malaman eh, hindi mo magagalit. Okay, that's good. Since you will really hurt, tell me meat for she will think of something about that. What? Good. When she knows about I got bite, that's good. Why? She will ask me. I cannot. Madig ka, tanga. Bait ka ng aso, maano ka. Sino yun? Si Tita Mundin. That is not a zombie. That is not a zombie. Dogs aren't zombies. When they bite you, you do not die. You only get one bite. You need a lot. Sa dulo ng ilog, pwede silang mapulog sa talon. Ito nasa 20 feet ang taas. Hanggang nangyari na nga, nagtatakutan lang Ano? lahat. Hotdog. Isa-isa na nga pinangay. Kung hindi hotdog, ano? Ham. Pag hindi ham, itlog. Pag hindi itlog, ano pa ba yung isa? Chicken nuggets. Yay! Since now I don't like chicken nuggets, it's rice na. Only rice sometimes. Only rice this time. Not chicken nuggets. Rice. Pancit canton. Yes. Ano ko? Kasi naman eh, liit naman kasi ng bunganga nito. Tasan o sa bingi ng kamatayan. Kagabi pala nag-breakout dito, Neng. Ay, 8 ata yun. Hanggang 10 o'clock. Doon kami sa labas. Kaya ang magbabarkadang Prince, John Vincent, Hart, Ganang nag-brush out. Ramjen at Alexis. Dahil Mag! ng pasok, dito ka makailan na isipan mo. Uy, dalian mo na! Ito, nagpapasubo pa yan. Tanda-tanda na. Kung ano-anong bumuhos ang malakas na ulan. Pag hindi mo to kaya asikaso na pakainin, so kahit gutom na yan, hindi pa rin mag-ano yan. Basta dito sa cellphone, saka sa tablet yung ano niya. Hindi agad sila nakaahon. Ang sabi ko po sa kanila, sila masyadong nagalaw. Kaya ano, Para silang ma-out of balance. ayan tablet na. Nilalaro na yan. Ang kapuluhan, ang mga magulang ng 6 na bata. Laro lang yan Ang dyan. ina ni Jackie, si Michelle, walang kamalay-malay sa sinapit ng kanyang anak. Nabay ko, kaya alam ko, hindi ka nakikita. Si Emily, natural na nagpanik daw nang nalamang pinabutan ng ibog sa ilog ang kanyang anak na si John Vincent. Nag-aalala na rin po ako talaga. Nung time na po na nag- Parang hindi ka pa nag-vitamins Matthew ah. Si Derek, I already eat. Ah,
Last time you did not tell me, so I eat when Papa was getting mad. When Papa asked me to take a bath and you were getting mad. Nag-eat ka na? One? Ang nooy nagigigit na si Rani. Pero hindi ka pa nag-vitamins ng propan. Sa awa ng Diyos at Ang propan yan eh, alam mo ba, 750. That means it's very good. Oo. Expensive mean good. Expensive mean good. Oh, dali lang. Expensive but not good scam. Expensive but they do not give you the thing in it. Looks like it scam. si Alexis na inigas ni Zach. Pupunta po ako sa pulis na alam po ako. Lumapit na po ako. Lord. Lumapit po ako palayo. What? Good. Pero sina Zach at John Vincent Nalunod. nanod ng ilog. O sige na. No. I-charge mo muna yan. Lumagdag pa Bye. sa kanyang pangambang sinabi. Bye-bye ka na. Sa kung magdidiretso-diretsong aanunin. Bye. Ayun, Bye. papunta sa palong sa tulok ng ilog na nasa 20 feet ang Ning? taas. You mean Kaya mom? ang mga residente, Ning? bayan ni No, Hannah it's para mom. sagutin sila. That's your mom. Sister. Then who's his mom? Who is his mom? Younger sister? Younger sister? Younger sister? Yeah. Go! You can do it. One is done. Sina Carl, Rico at Angel naligtas na mula sa panganib. Pero ang dalawa nilang mga kasama, sina Zach at John Vincent, nasa alanganin pa rin mga pwesto. Hanggang sa tuluyan na silang nahulog sa talon. Nakaligtas kaya sila. Si John Vincent tuluyan na ang bumagsak sa talon o waterfalls at inagos sa batuhan. Kung narinig na po siya, narinig na po siya sa mga phone. Ay, narinig po ng tubig. Pero sa nangyari, malakas siya sa kanyang guardian angel dahil si John Vincent. Milagro na buhay. Wala po. Parang nandun siya agad sa mababaw. Tapos nakaangat na po yung sa mga mababaw sa ulo. Si Zach naman, Tanong. tuluyang na Madali ni mo kung nakaslip ka na. Kasi nahulog na po ako sa pool. Nung nakita po ako sa kuweba hanggang nagpa-agos ako. So yung pagkaangat po sa tubig, hindi na po ako sa malayo na po. Tapos nakakasip ako sa punong nakatumba na doon sa Nasalamat po doon. Namulit po siya yung po ano ko. Tapos naging mabait na ano. Naging mabait na siya. Lakot. Napapasalamat po ako sa Diyos lang po. Na-extra pa po kami. Nagdadasal po ako ng sabi ko, okay lang po yan. Hindi kasi tumuli ako para hindi muna maano sa pool. Ano dahil yan? sa nangyari, ang pamuluan ng barangay, mag-iniklik na raw sa pagpapapasok sa lugar. Lalo na ngayong nagsimula ng Nadali, maliliit na sita. 50
20 lang isa. Tapos mura pa. Ano ka ba bumili? Doon ako bumibili. Doon lang meron, maraming paparos. And then yung ating pa 30 degrees na nakasubmerge din sa water. And then you keep floating along the way. Kung may makita kang pwede mong hawakan, then grab the opportunity. Dapat bantayan na kung maigi yung mga bata. Isang sila magpupunta para hindi na pumaulit ang mga Ang mga ilog, kalimitan kalmado. Charge yan ba? Ha? Charging yan? Yes. No. This is. Can you stop talking? How many? Video. Stop! There's no video. No, I check the battery. The video. Oh. Video. I'm making. I use this one, okay? Ano ang kwento o mainit na usapin sa Sorry. inyong bayan o probinsya na nangangailangan ng agarang They can hear you. Okay. People can hear you here. At ikayang jayas natin yan. Lalaking dating part-time model na ngayaya at nagkaproblema sa kanyang kutis. Pinagkulang siya ng babaeng halos doble raw ang edad sa kanya. Umano, si Willie, certified patiloso. Ang kanyang kaha, bata, kaka-workout. Papabalik ko talaga ako sa gym. Ang kanyang kutis, makinis. Yung po na pinagkikitaan mo sa pang-araw-araw. Kukunan daw kasi talaga niya ang kanyang itsura at katawan dahil isa siyang model sa bar. Pero ang pinaka-iingatan niyang asset, ngayon, naging liability. Ang kanyang katawan, namayat mula sa dating kilos. Mga 65 lang po ako. Habang ang kanyang balat namula, nagkasugat-sugat. At nung natuyo, nanginig. Nabigla nga ako eh, bakit nagkaganon? Sobrang katalig ko rin ako na ako. Pero ang sakit ni Willie, hindi raw na madaan-daan sa kung anong gamot o ointment. Hinala kasi niya. May babae na maganda na galit po sa akin. Baka tinulag siya ng babae na nakagusto sa kanya. Sino ang babaeng ito? Sinabi po niya na pag ako nagalit, hindi mo magugustuhan. At ano naman ang kanyang atraso? Pinag-aaralan ko po na mahalin siya. Kaibigan lang po talaga para nanay ko na lang din. Totoo ba na si Willie nakulang? Dahil sa kanyang kondisyon, pansamantala munang tumigil sa trabaho si Willie para mas mabilis daw matuyo ang kanyang mga sugat. Nilalanggas nito ng pinagpakuluan ng tangkay at dahon ng apis. Try ko lang po kasi pupuyo tayo ng magtatawas. At saka niya ito pinapakira ng ointment. Ang sugat na kumalat na sa halos buo niyang katawan. Mula pinti, kita, hanggang dibdib. Nagsimulan daw sa pantas nitong Marso. Parang allergy po. Na tuloy-tutok. Habang tumatagal po siya, lalo na po siyang dumadami. Sobrang pati po, minsan po, dumadating na po tayo sa mga nung pumunta po ako sa dermatologist, hindi na siya tama po. Dahil parang pinapako. Pero ang kanyang kondisyon, mas lalo raw lumala. Umiitim na po siya, may mga bukol-bukol po, parang psoriasis. Higit-higit. Sabi niya hindi ganyan ang itsura ng psoriasis. Parang may gumagawa siya, parang kulang daw. Malapit daw ito sa plano niyang muling pag-abroad. Dahil lahat ng solusyon gusto niyang subukan, lumapit na rin siya sa albularyo. Bawat sa akin yung mama ko, may babaeng mas matanda na galit ko sa akin. Nung una po, hindi na ako naniwala. Kaibigan ko rin po nagpatawa. May lumabas kasi na puno. May babae daw na dati sa puno. Yung picture ko, hindi na babae din po. Mas may edad na nagalit ko. Isa lang daw ang pinagsususpetsahan ni Willie na posibleng may gawa nito sa kanya. Wala naman po akong ibang babae. Right Ginawa, now.
mura. Yun na po ang isip ko. Prime time begins. Dating barista sa Saudi Sudan, umuwi ng Pilipinas taong 2020. Pumasok siya bilang model sa isang bar sa Maynila. Pag may mga customer ko na bumang table, ayun po, upo po ako din sa customer. Tapos sasama ko namin siya kuminom. Everyday ko po doon, iba po na yung customer ko po. Dito raw niya naging kliyente. Ang nooy 52 anyos na itago natin sa pangalan Eva. Naging guest ko po siya sa bar, na-table din niya ako dati. Hanggang ang una nilang pagkikita sa bar, nasundan. Meron pong party, nandun po siya, ang namukhaan din po niya ako. Doon po kami na parang nagkagaanan ng loob, nagpalitan ng Facebook. At dahil malapit lang daw ang tinuturuyan ni Willie sa tirahan ni Eva, napadalas daw ang pagkikita nilang dalawa. Lagi po niya akong sinachat na may pagkain ko lang dyan, nakalito sa kondo, nagiyakatid ko dyan sa'yo. Pag nag-gym po ako, lagi po ako. Wala po siya kasama sa kondo, puro po sa talaga. Nagkiyat na ko. One time po, kinakausap niya po yung mga pusa niya. Isang po, naninisip yung matay, nahuli ko ng bigla. Ayun si Eva, galante raw. Inaabutan din po niya kasi ako ng panggasto. Malaking tulong na rin po sa akin yun. Sinusubuan niya na po ako, kahit sa maraming tao. Minsan po nag-holdingan siya. Posible ba na magkagusto ka sa isang babae? Mas may edad mo? Which doesn't matter. Dahil po sinabi ko, parang umasa siya. Sinubukan naman daw suklian ni Willie ang pagtingin ni Eva. Pinag-aaralan ko po na para mahalin siya. Pero, wala po talaga ako nararamdaman na romantic sa aming dalawa. Kaibigan lang po talaga. At hindi pa man daw nagiging sila, si Willie nasasakal na. Hindi po lagi na-update, nagagalit po siya pag hindi pa ako nakakapag-good night. Sabi niya po, baka mamaya, doon ka na naman sa ex mo. Nagwawala siya. Pinangis po niya po niya, parang nag-react siya na parang bata. Gumagano po siya. So, parang siya ako sa edad niya, parang hindi angkog sa mga kilos. Sa totoo lang, naalangan daw talaga si Willie na mapalapit kay Eva. May isa po kasi siyang parang boyfriend po sa kaibigan ko. Baka inisip na kaibigan ko na parang inaas ko. Nag-asawa po siya sa abroad, nagtatrabaho. Baka mamaya uwi yung asawa niya, tapos malaman ako yung isa sa lalaki yung asawa niya, papatay ko ako. Ayaw ko na rin po ng ulit. Kaya kamakailan lang, nag-desisyon na si Willie. Iniiwas ako. Tuloy pa rin po siya, nangungulit siya eh. Tapos gusto niya po lagi po punta dito. Gusto ko mapag-isa kasi po nadi-depress na talaga ako. Maraming dahilan ako parang sobrang possessive ng isang tao. Like for example, admiration. Another one is love. To the extent na nagiging possessive love, ang pwede nilang gawin ay i-confront yung tao, and then kung hindi ko rin magets, then perhaps you can call somebody, an authority figure, or perhaps a friend, basta may third party witness or mentor. Si Willie, lumayo, umuwi sa bahay nila sa Batangas. Nagulat na lang po kami na nandiyan sa saging. Ang in-expect ko yung matuwa ko. Sila po yung nagulat ko. Parang ang isa ko, lala ko ng stress. Nagulong po ako sa kwarto. Sumundan po niya ako sa kwarto. Nangungulit siyang pumasok. Ganda. Namura ko siya, nasigawan ko siya. Doon na raw siya di mano pinagpagtaan ni Eva. Pag ako nagalit, hindi mo ba kagustuhan? Yung time na yun, parang wala rin pa rin po sa akin yun. Kasi po siya pinag-iisipan ng masama. Nung pumunta po kasi ako dito, meron na po akong lulupuntok. Yung sinigawan po niya ako, mga ilang araw, parang lalong dumami. Parang hindi na siya normal. Bukod sa mga sugat sa katawan, namayat na nga si Willie. Hindi po natin masisisi mag-isip na baka AIDS o HIV dahil sa nakapag-work ako sa gay bar. Hindi po ito AIDS or HIV dahil kakapag-check ko lang din po na nagkakapamedical ko lang din po abroad. Hindi naman lahat na ma-share sila nakakaramdam ng ganito para sa HIV or patient suffering from me. Maaari natin itigil ng stigma sa pamamagitan ng proper medical education sa lahat. Hindi lahat ng sakit ay dapat pag
pansin din daw niyang tumabang na ang pagtingin ni Eva sa kanya. Dati po kasi kung panay chat po yan sa akin. So ngayon po parang wala na po siya pakialam sa akin. Wala po yung pinagbago. Sana nga po yung sa lahat ng yung pati na gusto lang yung sinabi sa mga po niya. Kasi masama talaga ang loob niya sa sinabi sa kanya At ayon nga sa albularyo, para makapag-sorry sa kanya. Gagawin ko para mawala na po lahat. Tuwanan po yung galit niya. Meron tayong mga paniniwala ng mga mabubuting espiritu at meron din tayong paniniwala sa mga masamang espiritu. Kasi noong unang panahon, nag-aaway-away din ng mga tao at humihingi ng tulong sa mangkukulan, pangbante, pag sila ay sinasaktan. pero may kinalaman nga ba si Eva sa nangyari kay Willie? Sinubukang tuntunin ng aming team ang kinaroroonan ngayon ni Eva. Kaya dito po siya. Minessage siya ng aming staff para kuhanin ang kanyang panig, pero hindi siya sumagot. At sa message niya kay Willie, mariin niyang pinabulaanan na may kinalaman siya sa ibinibinta na pangungulam. Regarding sa story mo, that's okay. Basta maliwanag lang that never maiulat ang pangalan ko kasi una, hindi ako yun. Leave it like that. Samantala, para malaman kung ano ba ang sanhi ng mga sugat ni Willie sa punto de vista ng siyensya o ng medisina, ipinakonsulta siya ng aming team sa isang doktor sa Balag. Episode 3. Diagnosis natin kay Willie since siya ay psoriasis or opportunistic infections. May nakita rin po ko sa kanya multiple dermatitis and group of relapse. So, sa ngayon, hindi pa natin talaga alam kung ano ako. Pwede kasi mag-start tayo after contact dermatitis na pwede na reason is environment, lifestyle, or pwede na strong family history or allergy, or pwede rin po mahila yung immune system. So, for now, we have to do that much part of para malaman natin kung ano talaga yung ultimate na immune system. Para makatulong sa kanyang pagpapagamot ang aming programa, nagpaabot din ng financial assistance. Lagi po ako nag-pray na sana mawala yung may sakit na to para makapagtrabaho na ako, makapaghanap po na ako. At humingi po ako ng konting tulong sa inyo para mapagamot ko na rin po kung ano man itong karamdaman ko ngayon. Ang hindi na talaga maalis-alis sa ilan na kapag may hindi naiintindihan na nangyayari sa kanilang kalusugan, agad itong iniuugnay sa kapangyarihang itim o kulam. Ang nais lang ngayon ni Willie, bumalik at makipagpatawaran sa mga nakasamaan niya ng loob. Humingi din ako ng pasensya na pag-isipan kita ng masama, naging mabait ka lang sa akin. Salamat sa lahat ng mga tulong sa akin. Thank you rin sa mga good memories. Ingat ka palagi. Sa hirap ng buhay ngayon, ang pera, hindi basta-basta tutulong. Pero ibahin nyo ang ilang mga kabahayan sa Liliw sa Laguna, kung saan ang pera ipinapaagaw. Sa katatapos lang ng pista sa Liliw sa Laguna, ang mga residente, pirin nakatingala sa langit, tila naghihintay ng grasya. At maya-maya pa, bigla na lang umulan ng pera. May barya-barya. Mga malulutong na paper bills na ipinapangunod mula sa ikalawang palapag ng mga bahay. Kaya ang iba ay kanya-kanyang diskarte para makarami ng maaagaw na pera. Ang isang ito, aba, umakyat pa sa veranda.
mga paraan. Gumamit na ng kawayan. Meron pang mga pera na itinali sa lobo na initsa pababa sa mga residente para pag-agawan. Ang paulan o paagaw ng pera ay tradisyonal ng mga tagaliliw turista. Masasalamat sa kanilang patron na si San Isidro Labrador para sa masagana nilang ani. Malaking blessing ang dumarating sa amin. Dito, ang doon sa ibaba, laging tao na pinapaaro pera, una. Matapos ang misa, ang mga deboto abang-abang na sa mga ipapaagaw na pera. Napakaganda namin dahil maraming tao, mga lumatayo, makabili dito, makapagbuhay sa pera. Isa sa mga nag-share ng blessings, ang beshi na si Hazel with her umbrella and shades na taon-taon ba nagpapalitan ng kanyang malulupon ng 50s and 100s. Dati, ang mga pinapaagaw ng mga tao sa sarili, masihan. Hindi naman sa kalina to, saan na yung mga pera, iniyahagi. Ang pinag-agaw ni Hazel, nasa 45,000 pesos. Katas daw ng kanyang kita bilang hair and makeup artist. Paagaw ng pera, limang dekada na rin daw panata ng pamilya Montero. Ang pamilya ko namin ay Catholic, religious po talaga ang atin ko. Naniniwala po siya sa mga skills na ganyan na dapat magpasalamat. Ang mga ipinaagaw na barya, nakasilid pa sa mga box. At Nakakain na natulog agad doon. Tanggalin mo sa room. Kaya nga, Kapakain mo na ang natulog ka na agad. yung kasi nilang padre de pamilya, dating sa Matero. Ang nasa nagkaroon siya ano, magkano ka pa? Wala. kaya tuloy-tuloy ang kanilang paagaw ay yung mga produkto na meron sa kanila. Ang mga ipapaagaw na sapatos, nakabalot sa plastic, at saka nila inihagis. Masakit, pagkati naman kasawin ito, masakit dito. Pero masaya, dahil taon-taon, tradisyon natin dito sa Lili. Kaya ang ilang mga residente talagang pinaghandaan ang okasyong ito para makipagpagtagulan. Ang tricycle driver na si Jeffrey may advantage sa height. Sa tangkad niyang 6'2", easy lang sumalo ng pera. Sabi sa akin, di ako tatanong niya, malaki yan. Meron niya, pinutulak niya. Sila, tatanong ako, hindi lang. Bago ang paagaw, pampagbuenas muna raw. Nung nakasiguro ang patrol, sabi ko nga sana, marami akong makuha ng araw nito para marami akong iuwi sa pamilya ko. Kung sa pamamasada, mula 4 to 500 pesos ang arawan ng kita. Araw na ito, nakaagaw si Jeffrey na 1,800. Halos kita na niya sa 4 na araw. Hindi na tayo, pero bigas, sana nga, araw-araw din sa Isidro. Ang 51 anyos at security guard na si Arthur, 14 anyos pa lang daw, nakaugalian ng makiagaw sa paagaw. Narinig ko sa mga matatanda na ito po palang pagsama po dito ay nagbibigay ng kalakasan sa katawan. Ako po nararamdaman na talaga sa buong isang taon yun, malayo din sa mga karamdaman. Pero isa raw sa pinangingilagan ng mga residente sa agawan, ang grupo na kung tawagin Batang San Isidro, na ang sikreto raw para makarami ng masasalong pera, teamwork. Para makadami po kami ng mga ang aking naman ginagawa ko. Hindi ba nang ang ilan nabubulan? Siguro natin na kung nasa yung volume ng tao, kung mga naka-standby na expander, mga
kung hanap ng pagkasa ng kapatid mo, matutos ko yung wala. Kung wala na sa pastor, mapigil mo yun. More than 60 years. Years. Ano, nagtuloy pa kayo mga security threat, yung civil force, nagtuloy pa ba? Nakikita kayo. Gusto kayo mo makakapit. Hindi lang Philippine peso ang pinapaagaw, pati na rin dollars. Wow! Stateside! Sabi dito ko rin, yung iba ko hindi nakakagaw. Walang kaya po hindi ko pwede na balik na rin. Walang dahil sa mundo. Lahat daw ng nakukuha nila, ating kapatid. Isang isimple lang bro, siya ay hindi siya naging marami. Katulad din dito sa amin sa pinutulakan natin sa San Isidro, sa paligid sa Paris. Sa buhay, marami talaga tayong kaagaw. Kaya mga bes, bakuran na ang mga dapat bakuran. Kuman kang makipagbag sa bulan. Dahil kung gusto mo talaga sumama sa'yo, huwag mo nang hintayin pa ang swerte o tadhana. I-claim mo na! Para sa pagkakaroon ng KMJS, i-follow lang ang KMJS Facebook fanpage at ang GMA Public Affairs Facebook account. Mag-subscribe na rin sa GMA Public Affairs YouTube channel. Mainit na usapin sa ating lipunan ngayon ang tungkol sa negosyo. Pinagdedebatehan sa Senado at sa Kongreso. May tutol, meron din pabor. Ano pa man, napapanahon na nga ba sa batas? Sa video ito, makikita kung paano ang isang nanay pinabibidyohan sa kanyang umiiyak na anak ang pambubog sa kanya ng kanyang kinakasama. Ariang ang babae sinuntok sa pagiliran. Hanggang napahiga siya sa sahig. Ang sunod namang pinagdiskitahan ng lalaki. Ang isa nilang anak na pinagpanos niya ng pagpag. Ang paslid nagtamo ng latay sa balikat, braso, at hita. Ang video kuha taong 2021 sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Ang babaeng sinasaktan sa video na si Chari, hindi nito tunay na pangalan. At ang 14 anyos niyang anak na si Kokoy, hindi niya tunay na pangalan. Ang lalaki namang nananakit sa kanila, ang kanilang mismong padre de pamilya, si Jomar, hindi niya tunay na pangalan. Kasi baka talaga dahil ano lang din sa pangalong aquarium, nangyayamit ng asawa ko, hindi lang makita. Tapos may tao dito na kami kung pinagasakitan. Dahil po yung gagawin po, sakit po, kasi nagkakala ko kami ako dito sa ako. Dito kasi po ako sa kanila, na nakikita ko yung kanila, yung mag-ilang sa labas po, nagulat na po siya kasi lumalabas na po sa akin. Ikinulong si Jomar sa kasong paglabag sa RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women and with Children Act. Po nung pagsisisi ko, namin ko lang po na nagkasala po ako sa mga patawad ako ng asawa ko, asawa ko po sa aking mga aming anak. Sa datos ng Organisasyong Gabriela, sa nakalipas na mga taon, patuloy na tumataas ang kaso ng domestic violence sa Pilipinas. Very alarming yung trend ngayon ng pagtaas ng violence against women. Majority kasi ng mga victims ay mga nasa bahay na walang mga trabaho, mga kababaihan. At the same time, wala silang pang-ekonomiyang pinagkukunan yung kanilang pang-araw-araw na pag-ibigay. So, nakadepende sila sa kanilang asawa. Nandun din yung kawalan ng kumpiyansa ng mga kababaihan kumawala sa isang masakit at mapang-ating relasyon ng mag-asawa. Ang lalaki na
ganap sa loob ng kanilang tahanan, si Charin at Roman. Nagkabalikan. Sa kaso namin kasi, mas pinili ko kasi nga yung mga magpatawa. Takot ako sa broken family kasi tayo nakasabunod. Ayoko yung mangyari sa mga anak ko. Tinatakot ko pangalan. Ayoko talaga sila ng balikan na sa ulit-ulit na lahat po sila, isang pamilya po sila, hindi sila ng tawad. Nagkaroon pa nga ulit ng isa pang anak. Pangako sa akin, hindi tayo rin sa Manala. Hindi ako sasakot. Pag inulit niya pa, talagang wala yung kasunod na matawal kami sa akin. Ngunit hindi lahat kayang pigit matang kalimutan ang dinanas nilang karahasan habang nasa loob sila ng isang relasyon. Kaya mainit na usapin sa linggong ito ang pagkakapasa sa ikatlo at muling pagbasa sa kamera ng panukalang